Gabi ng Lunes. Mag-aalas 8 na daw yun ng gabi. Nagtatahib ng kawayan si Tito Pot sa labas ng mga oras na yon para sa ginagawa niyang bakod sa bahay. Tahimik ang kapaligiran sa lugar kasi sa amin ay alas 7 pa lang ng gabi. Wala ka nang makikita na pagala-gala sa lansangan. Kaya tanging ingay ng kulisap na lang ang maririnig mo sa mga ganitong oras. Layo-layo kasi ang mga bahay namin dito at iilan lang ang merong kuryente. Kaya pagsapit ng dilim mas pinipili na lang ng mga residente dito sa amin na matulog na lang pagkatapos naming magkapunan. Habang nagtatahib daw si Tito Pot ng mga oras na yun ay parang may kaluskos daw siya na naririnig. Alam mo yung parang may naglalakad daw sa damuhan. Ganon daw yung kaluskos na naririnig niya. Napahinto daw siya sa ginagawa niya at inaninag niya ng mabuti kung saan nanggagaling yung ingay. Pagtayo daw niya, bigla daw nawala yung kaluskos na yon. Kaya yung ginawa daw niya, pinatay niya daw yung sindi ng lampara niya. Tapos pumasok daw umano siya ng bahay. Pagpasok niya sa bahay, kinuha niya agad yung pana na gamit niya sa panghuhuli ng isda at ibon. Kasi daw po, ng mga oras na yun balak niyang asintahin yung naririnig niyang nilalang sa bakuran namin. Pagpasok niya daw ng bahay, narinig niya daw ulit yung kaluskos niya yun. Dahil siguro nalaman nito na wala nang taong makakakita sa kanya. Naghintay daw si Tito Pot na lumabas yung nilalang na yun habang nakaasinta umano siya dito. Kinakabahan daw siya umano ng mga oras na yun. Pero kung sakaling magpakita daw yung nilalang na yun ay siguradong matatamaan daw siya ng pana. Maya-maya lang ay lumabas daw ang isang malaking itim na baboy sa matataas na damo. At nanlaki daw ang mga mata ni Tito Pot ng mga oras na yun. Kasi daw yung baboy na ito ay may sungay sa bibig. Tapos mahahaba daw umano yung mga balahibo nito. Lalo na daw yung nasa tuktok na bahagi ng katawan at sa ulo nito. Walang pag-aalinlangan, tinira daw ito ni Tito ng pana at tinamaan daw ito sa ulo. Pagpana ni Tito Pot sa ulo ng baboy na yun, sumigaw daw yung baboy ng sobrang lakas na napalabas daw si nanay sa loob ng bahay namin. Dahil sa ulo ito tinamaan, ay wala pang isang minuto, nawala na ito ng buhay at tumumba ito sa lupa. Kinabukasan, nakita ko si Tito Pot na nagpapakulo sa bakuran namin sa isang malaking kawa. Nagtaka naman ako kung saan niya gagamitin yun. Hanggang sa makita ko nga yung patay na itim na baboy. Pagkakita ko noon, nakatusok pa yung bala ng pana sa ulo nito. Nagulat din ako nung sa itsura ng baboy nito dahil siguro sobrang laki at kakaiba talaga yung itsura nito. Tito Pot, baboy ramo ba yung nahuli mong yun? Tanong ko pagkakita ko sa baboy na yun. Baka nga baboy ramo, kulay itim eh. Sagot naman ni Tito Pot. Tito, baka alaga yan nila Manong Boy. At naligaw lang. Naka, tinanong ko na din yan kay Manong Boy at sa iba pa nating kapitbahay. Wala naman daw silang alagang itim na baboy eh. Mabuti na yan at may pang-ulam na tayo. Sagot ni Tito Pot. Habang pinagmamasdan ko yung itim na baboy, ay maya-maya lang, narinig ko na tinatawag ako ni nanay. Nay, bakit po? Tanong ko naman kay nanay paglapit ko dito. Jason, pag naluto na yung baboy na yun na niluluto ni Tito Pot mo, huwag kang titikim nun at kakain.
Pabulong na wika ni nanay paglapit ko dito. Bakit, Nay? Anong problema sa baboy na yun? Basta, huwag ka na lang titikim nun o kakain. Makinig ka na lang sa akin. Bakit nga, Nay? Basta, sige na, pumasok ka na doon. Hayaan mo na lang yung tito mo dyan. Sabi ni nanay na parang bumubulong ito at ayaw niyang iparinig ang pag-uusap namin kay Tito Pot na nasa labas lang ng bahay namin ng mga oras na yun. Ng mga oras na yun, alam ko na yung dahilan kung bakit ayaw akong pakainin ni nanay ng baboy na nahuli ni Tito Pot. Dahil alam kong hinala ni nanay na isa daw po iyong aswang. Pasapit na ang tanghali, nagdatingan si Manong Boy at Mang Tonyo sa bahay namin. Nakita ko na tinatanggalan na nila ng balahibo yung baboy. Alam ko na ng mga oras na yun na magiinuman na naman sila. At hindi nga ako nagkamali. Kasi nga gagawin daw nilang pulutan yung baboy at gagawin daw nila itong sisig. Paglabas ko, inutusan ako ni Tito Pot na bumili daw ako ng sibuyas tsaka mayonnaise sa tindahan. Tumungo naman ako agad sa tindahan ni Aling Alicia na malapit lang sa amin. Wala pang isang minuto, nandun ka na agad. Nung araw na yun, nagtaka ako. Kasi malayo pa lang, nakikita ko na nakasarado yung tindahan nila Aling Alicia. Napaisip ako. Kasi imposible na magsara si Aling Alicia. Kasi kahit umaraw o umulan man yan, laging nakabukas yung tindahan niya. Wala pa akong natatandaan na nagsara siya at hindi nagtinda. Dahil sarado nga si Aling Alicia, nagpunta pa ako doon sa labas ng lugar namin na nasa 10 minutes ang layo ng lakaran. Pagbalik ko naman sa amin, nakita ko na nakapwesto na sila Tito Pot. Kasama sila Manong Boy sa ilalim ng puno ng mangga at nagsisimula na silang mag-inuman. Luto na rin yung baboy at yung binili ko na lang yung hinihintay nila. Kanina pa daw nila ako hinihintay. Pero ang sabi ko, sarado nga yung tindahan nila Aling Alicia. Kaya lumabas pa ako ng ibang tindahan. Kaya natagalan ako. Sila din nagtaka ng mga oras na yun dahil bakit daw sarado yung tindahan nila Aling Alicia. Habang nagiinuman sila tito sa labas, kami naman ni nanay nagtanghalian na. At sobrang natutokso akong sumandok ng sisig noon na niluto ni Tito Pot. Kasi naman noon, pansit canton at pritong itlog ang ulam namin noon. Pero naaalala ko noon ang sinabi ni nanay na wag daw akong titikim ng niluto ni Tito Pot. Inisip ko na lang noon na isa nga talaga yung aswang at mas mabuti na pansit canton at itlog na lang ang ulam ko kaysa sa kumain ng alam nyo na yun. Mag-aalas 2 siguro yon ng mga oras na yun at narinig ko na sumisigaw si nanay sa labas na para bang humihingi ito ng tulong. Syempre napalabas ako noon at nakita ko noon na buhat-buhat ng dalawang tao, si Manong Boy at wala na itong malay. Sa lamesa naman kung saan sila nagiinuman, nakita ko si Mang Tonyo na pinapaypayan ni nanay na parang mawawala na din ito ng malay. Pero nakakausap pa nila siya. Si Tito Pot naman ay suka ng suka at sobrang sakit daw ng tiyan nito. Tumawag sila ng mga ambulansya at sinugod silang tatlo sa hospital. Nakalabas naman po sila agad ng ospital at wala namang masamang nangyari sa kanilang tatlo. Pero hanggang makalabas po sila ng ospital, si Tito Pot po ay iniinda pa rin ang masakit niyang tiyan
na para bang sasabog daw ito sa sakit. Naging usap-usapan sa amin ang nangyari kila Tito Pot at Manong Boy. Pero naging isang misteryo din po ang pagkawala ni Aling Alicia. Dahil 2 linggo na umanong nakasara yung tindahan niya at hindi pa namin siya nakikita. Ang sabi ng ilan sa amin ay baka nauwi daw ito sa probinsya nila. Dahil di umano hindi naman daw talaga dito lumaki si Aling Alicia sa amin. Ang sabi nila taga Samar po talaga siya. Pero ang pinakamatinding hinala ng mga taga sa amin ay baka si Aling Alicia daw po yung itim na baboy na nakatay at ginawang sisig ni Tito Pot. Hindi po natin alam dahil napaka-misteryoso po ng buhay. Hanggang dito na lang po, Jason. Masaya naman po kaming nagsasama ng asawa ko sa isang bahay kubo na malapit sa kabukiran at sa baba po kami ng matatayog na bundok. Ako nga po pala si Benny at ang asawa ko ay si Angel. Mag-iisang taon pa lamang kaming naninirahan dito at sa totoo lang ay hindi po naging madali ang napagdaanan naming mag-asawa sa lugar naming ito. Kadikit po kasi ng peligro at para pong nakabaon na yung isa mong paa sa hukay kung babalakan mong tumira dito sa aming probinsya. Pugad din po kasi ito ng mga nilalang na kung tawagin po natin ay mga aswang. Pero sa paglipas ng mga taon, natutunan na ng mga residente dito sa amin ang makaiwas sa mga ito. Naglipa na ang mga sari-saring pangontra na nilalagay namin sa aming mga bahay. Tulad ng mga bawang at asin na binubudbod at nilalagay namin sa aming mga bintana at buntot pagi na sinasabit naman po namin sa aming mga pintuan at kung ano-ano pang mga klaseng pangontra. Normal nang makakita ka niyan sa mga bahay-bahay dito sa aming probinsya. Laking pasasalamat naman po namin dyan dahil simula nang gawin namin ang mga ito ay kahit papaano ay nakakaiwas at wala nang napapabalita ang nawawala at inatake umano ng mga nilalang na ito. Isang araw po naglalakad ako papunta sa bukid para magtrabaho at sa di kalayuan ay napansin ko ang mga nagtitipon na residente na pawang may pinagkakaguluhan na naman ito. Habang papalapit ako, ang ingay ay hinaluan ng iyak. Dahil di umano, meron na namang namataang patay sa baryo namin. At paglapit ko, nakilala ko yun agad at si Manong Reyang wala ng buhay na nakahandusay sa lupa. Anong nangyari kay Manong? Tanong ko sa kanyang anak na si Tasyo paglapit ko dito. Kinagat po kasi siya ng aso kahapon. Nasabi ko sa kanya, huwag na siya magtatrabaho. Pero nagpupumilit pa rin po siya at ngayon po, yan na po yung sinapit niya. Sagot naman ni Tasyo. Sigurado ka ba na aso ang nakakagat sa kanya? Baka naman aswang ang nakakagat sa tatay mo. Tanong ko naman. Hindi po, aso po talaga. Nasaksihan ko yun kahapon habang nandito kami at nagtatabas kami ng damo. Bigla na lang may sumulpot na aso at inatake si tatay nito sa binti. Ito nga po yung ebidensya, may kagat po siya sa binti. Sabi ni Tasyo at pinakita ang kagat sa binti ni Manong Ray. Tsaka imposible na aswang ang umatake kay Manong Ray, tanghaling tapat na ng mga oras yun. Sagot ng isa sa mga residente. Sige na, buhatin na ninyo si Manong Ray. Ilibing na natin ito. Kanina pa siya nakahandusay dyan . Sabi ng isa sa mga residente. Tumulong po ako sa mga bumuhat sa kanya. Inihatid naman namin ang kanyang bangkay sa kanilang bahay. Sa lugar po namin ay wala kaming sementeryo sapagkat nasa liblib na kaming lugar at wala nang kakayahan ng mga residente dito sa mga gagastusin pa.
Kaya ang ginagawa po namin dito sa tuwing may namayapa kaming mahal sa buhay ay naguhukay lamang kami ng lupa at inililibing lang namin ito sa bakuran ng aming mga bahay. Binabalot lang po namin ang katawan nila ng tela o di naman po kaya ay kumot. Noong araw na yun ay ganun po ang ginawa namin sa bangkay ni Manong Ray. Tumulong kami sa paghuhukay ng lupa sa kanyang bakuran at doon namin siya inilibing. Nang mga oras na yun ay naawa ako sa pamilya na naiwan ni Manong Ray dahil nasa 18 anyos pa lamang yung panganay na anak niya na si Tasyo at si Manong Ray na lamang daw ang pag-asa at bumubuhay sa pamilya nila. Pag-uwi ko ng bahay galing bukid, kwento ko naman agad dito sa asawa ko. Wala na si Manong Ray. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Inatake ba ng mga aswang? Hindi daw. Kinagat daw ng aso kahapon eh. Posible namang nawalan agad siya ng buhay dahil sa kagat lang ng aso. Baka naman may sakit talaga si Manong Ray. Hindi. Aso daw talaga. Nakita nga daw ng anak niya na si Tasyo. Naku, kawawa naman ang mga naiwang anak ni Manong Ray. Sinabi mo pa. Kaya nga mahal, mag-ingat ka dito sa bahay kapag wala ako. Sara mo lagi ang mga pinto at mga bintana. Baka yung mga gumagalang asong nangangagat na yun ay isang aswang at nagaan yung aso lang para makapambiktima. Naku mahal, hindi ako lumalabas ng bahay at alam mo naman yan na takot ako sa mga nilalang na yun. Alam mo naman na lumalabas lang ako sa tuwing magsasampay ng mga damit. Mas mabuti na mag-ingat tayo. Lalo na matagal na ding panahon simula nang makaiwas tayo sa mga aswang na yan. Siguro humahanap na ng mga paraan yan para makapambiktima na. Kinabukasan, tumungo ulit ako ng bukid. At sa di kalayuan, nakakita ulit ako ng mga nagpupulong na residente sa bahay nila Manong Ray. Anong nangyari? Tanong ko naman paglapit ko sa mga nakapulong na mga tao. Nawawala daw yung bangkay ni Manong Ray na inilibing natin kahapon. Ha? Paano nangyari yun? Pagkatanong ko, hinatid ako ng kausap ko sa likod ng bahay nila Manong Ray kung saan nga namin siya inilibing kahapon. Doon nga nakita ko na wala na yung bangkay ni Manong Ray. Tasyo, anong nangyari sa tatay mo? Tanong ko pagkakita ko kay Tasyo. Kaninang umaga po kasi dinalo ko si tatay dito. Pero napansin ko po na parang nagbago na yung hukay sa lupa. Kaya naisipan kong silipin kung ano nangyari. At paghukay ko nga po, ay wala na yung bangkay ni tatay. Sino naman ang kukuha ng bangkay ng isang tao? Dito sa lugar natin, napaka-imposible naman kung pagka-interesan pa nila na ito. Sabi ng isa sa mga residente. Malaki talagang palaisipan ang nangyari noong araw na yun. Hindi na bago ang mga ganitong pangyayari sa lugar namin. Pero yung nangyari kay Manong Ray ay kakaiba at naging palaisipan sa amin. Sa araw ding yun ay nagpasya ang asawa ko na kunin na ang mga sinampay nitong damit sa bakuran namin. Mag-aalas 6 na ng gabi ng mga oras na yun at hindi pa ako nakakauwi ng bahay namin. Habang kinukuha ng asawa ko isa-isa ang mga damit na nakasampay sa sampayan, parang kinakabahan daw siya ng mga oras na yun kasi daw parang may nagmamatsyag sa kanya sa paligid. Gawa nga nun ay binilisan daw niya ang ginagawa niya at maya-maya pa ay lumabas daw sa damuhan ang isang itim na aso na nanggagalit na nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Sa sobrang laki at tulis daw ng mga ngipin nito ay napaatras daw ang asawa ko. Shoo, alis! Taboy na sabi ng asawa ko. Pagkataboy niya noon ay parang hindi daw nagpatinag ang aso na yon.
Kaya ang ginawa niya ay kumuha daw siya ng bato para takutin daw ito. 'Di ba, ang mga aso ay pangkaraniwan na natatakot at tatakbo na paalis kapag nakita nito na pumupulot na tayo ng bato. Pero ang asong iyon ay matalim pa rin daw ang tingin sa kanya at hindi daw nag-iba ang posisyon nito. Maya-maya lang ay parang dahan-dahan na lumapit sa kanya ang aso na yun na parang gusto na siyang atakihin nito. Hindi naman na alam ang gagawin ng asawa ko ng mga oras na yun at nanginginig na lang ito sa takot habang may hawak-hawak siyang mga damit sa kanyang mga braso. Dahil wala na siyang kawala at malapit na sa kanya ang aso, ay parang tinanggap na lang daw umano niya ang kapalaran niya. Dahil kung tatakbo man siya papasok sa bahay namin ay huli na daw ang lahat. Pero biglang pumulas daw ang asong yun nang makita ako na papalapit na at papauwi na ako sa bahay. At doon nga, naabutan ko yung asawa ko na nakaupo sa lupa at umiiyak. Naging isang pambubudol ang ginawa ng mga aswang na yon sa amin, na nagaanyo silang aso para makapambiktima pa rin sila kahit tirik na ang araw at kahit nasa labas pa kami. Gawa nga ng hindi na sila makapasok sa mga bahay-bahay dito sa amin dahil nga may mga pangontra na kami sa kanila. Naging matalino din sila dahil nagaan yung aso sila at kapag nakagat ka nila ay tiyak na kinabukasan ay malalagutan ka na ng hininga. Kung di ako nakauwi ng mga oras na yon na balak ng atakihin ng asawa ko ng itim na aso na yon, ay tsak na wala na rin ang asawa ko at paniguradong nailibing ko na rin siya sa bakuran namin. Akala ko noon, sa mga teleserye lang nangyayari ito, hanggang sa mangyari ito sa amin ng asawa ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa amin ng asawa ko noong bumukod po kami. Ako nga po pala si Jason at nakatira kami sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Mary Joy po ang pangalan ng asawa ko at 2 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Wala pa kaming anak noong nangyari ito sa amin. Taong 2010, noong may dumating na bagyo sa probinsya namin. Natatandaan ko noon, signal number 3 dito sa amin noon. Binaha kami ng sobrang taas at maraming nalubog at nasirang bahay noon. At isa na po kami sa mga yon. Hindi na bago ang magbaha dito sa amin dahil kada daan po ng bagyo ay inaasahan na talaga namin yan. Pero tumatak talaga sa amin yung bagyong nangyari dito noong taong 2010. Nakatira lang kami ng asawa ko noon sa bahay ng magulang ko kung saan ako lumaki. Wala pa kaming sariling bahay dahil nag-iipon pa lang kami ng asawa ko. Hanggang sa binagyo nga kami at nasira ang bahay namin at naisipan na namin na bumukod sa magulang ko. Hindi naman kalayuan sa dati na may bahay yung nilipatan namin at sakto lang sa aming mag-asawa yung laki na yon. Wala kaming kapitbahay at naging malaya ang pamumuhay namin sa bahay namin iyon. Pero napansin ko noon, maraming puno ng saging na nakapalibot sa bahay namin na halos parang naging gubat ng sagingan yun. Ang sabi ng magulang ko, lagi daw kaming magpapasintabi sa tuwing mapapadpad daw kami sa mga maraming puno ng saging at wag daw kaming maninira o puputol ng mga puno ng saging na yon. Sa loob ng 5 buwan naming nanirahan doon, wala naman po akong naengkwentrong kababalaghan. Pero ramdam ko rin sa sarili ko noon na hindi lang kami ang nilalang na naninirahan doon. Isang araw, umuwi ako galing sa bukid
para magtanghalian. Naabutan ko ang misis ko na naghahanda na ng tanghalian namin. O mahal, andyan ka na pala. Sige na, maupo ka na at kumain ka na. Sabi ng asawa ko pagdating ko sa bahay namin. Umupo ako sa lamesa kung saan kami kumakain at napansin ko yung 3 bugkos ng saging. Mahal, saan galing tong mga saging? Binigay sa akin yan nung kumukuha ng saging dyan sa likod ng bahay natin. Ha? Sino naman yun? Tanong ko naman. Hindi ko kilala eh. Parang ngayon ko lang din nakita yun dito sa baryo natin. At saka, tsak na di mo rin kilala yun. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na umuuwi ako galing sa bukid para magtanghalian at kumain, ay lagi ako nakakakita ng bugkos ng saging sa lamesa namin. Ayoko naman tanungin noon ang asawa ko, baka kasi isipin niya pinag-iisipan ko pa siya ng masama. Pero ang bumabagabag sa isip ko ay yung katotohanan na lalaki yung nagbibigay sa kanya ng saging nun. At ano ba ang unang papasok sa isip mo kung lagi kang binibigyan ng regalo ng isang lalaki? Yun ay dahil gusto ka nito. Sa totoo lang po, maganda po talaga yung asawa ko. At di ko rin makakaila na maraming beses na akong may pinagsilosan sa kanya nung magsyota pa nga lang kami noon. Marami po talagang nagkakagusto sa kanya at umaaligid. Pero noong nalaman na nakapag-asawa na siya, simula noon wala na akong nababalitaan at nakikita na nagpapapansin sa asawa ko. Ngayon na lang ulit sa loob ng 2 taon na mag-asawa kami, ngayon na lang ulit akong nakaramdam ng pagdududa sa kanya dahil sa nagbibigay sa kanya ng saging araw-araw. Nagkakilala kami ng asawa kong si Mary Joy dahil noon suki nila ako at lagi akong nabibili sa ulam nilang tinda. At doon ay nagkapalagayan kami ng loob at biglaan na lang pong naging kami. Matagal ko na siyang kilala dahil pareho lang kami ng pinapasokan na eskwelahan sa high school at elementary. Noon po, inaamin ko na hindi ko po type ang asawa ko noon. Hindi naman po kasi ako mahilig sa maganda. At alam ko naman po noon na wala din naman akong pag-asa sa kanya dahil sa sobrang daming nagkakagusto sa kanya. Siya nga po yung crush ng buong school namin. Ngayon ko lang nasabi na siguro nakatadhana kami para sa isa't isa. Sabi ko nga, biglaan lang na naging kami at nagkagustuhan. O parang Jason, parang ang lalim ng iniisip mo ah. Sabi ng barkada ko habang nagiinuman kaming dalawa. Wala ito. Sagot ko naman. Kilala na kita Jason. Alam ko may problema ka. Sabihin mo na yan. Baka kaya kitang tulungan. Basta wag lang sa pera ah. Wala naman kasi ako nun. Pabiro na sabi ng kaibigan ko. Kasi si Mrs. may nakilala siya na pumipitas daw ng saging sa likod ng bahay namin. Nagtataka lang ako kasi lagi siyang binibigyan ng saging. Sino naman daw yung nagbibigay sa kanya? Tanong ng kaibigan ko. Hindi din niya daw kilala eh. Nako pare, baka naiengkanto na yung asawang mo doon. Wala namang nagagawi sa sagingan na yun eh. Alam mo ba yung mga kasabihan dito sa atin? Meron daw talagang naninirahan doon. Nako, kung ako sa'yo, bantayin mo yung asawa mo. Lalo na maganda yung asawa mo. Hindi ako naniwala sa kaibigan kong si Richard noon. Dahil nga sa tagal na naming nakatira doon, wala pa akong nasasaksihan. Pero nanaig sa akin yung kutob. At sinubukan kong hulihin yung asawa ko noon.
Inagahan ko ang uwi ko galing sa bukid. At pag uwi ko, wala sa loob ng bahay ko yung asawa ko. Hanggang sa parang naririnig ko ang boses niya sa likod ng bahay namin. Pero hindi ako lumabas agad noon. Sumilip ako sa pintuan. Doon, nakita ko ang asawa ko na nagsasalitang mag-isa. Pero wala naman siyang kausap. Mahal, sinong kausap mo dyan? Tanong ko sa kanya paglapit ko sa asawa ko. Mahal, siya nga pala yung nagbibigay sa akin ng saging. Sagot naman ng asawa ko. Pero wala naman akong makitang tao noon. Ha? Saan? Wala naman akong makita. Tanong ko. Ano ka ba naman, mahal? Ayun siya, nakatayo. Wala na po kami sa bahay namin yun at bumalik kaming mag-asawa sa bahay ng magulang ko noon. Marami pa rin ang hindi naniniwala sa kwento kong ito. Pero isa lang ang sigurado. Na totoong hindi lang tayo ang nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Dahil hindi lang natin sila nakikita. Hanggang dito na lang po. Jason. Bata pa lang ako, nakaranas na ako ng mabuhatan ng kamay ng tatay ko. At bata pa lang ako, alam ko na din sa sarili ko na hindi ako gusto ng tatay ko. Hindi ko naman tinanim sa isip ko masyado ang mga masasakit na salita at pananakit sa akin ng tatay ko dahil sa murang edad pa lamang ako. Ang nasa isip ko lang noon ay baka nasa akin din po ang mali. Pero habang tumatanda ako, napagtanto ko na wala sa akin ang mali, kundi sa mga taong patuloy tayong sinasaktan at minamaliit kahit wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Sa loob ng 18 taon nakasama ko ang tatay ko, nagkaroon ako ng takot. Pero tiniis ko ang lahat ng yun at nababawasan naman kahit papaano yung mga pangangamba ko dahil sa nanay ko. Pero panandalian lamang yon dahil isang beses lang sa isang buwan umuwi at nakikita ko ang nanay ko dahil namamasukan siyang kasambahay noon sa mayamang pamilyang malayo sa lugar namin. Anak, anong nangyari sa braso mo? Bakit may pasa ka? Tanong sa akin ni nanay. Wala lang ito, Nay. Sagot ko naman. Yung tatay mo, no? Hindi ako sumagot noon sa tanong sa akin ni nanay. Pagpasensyaan mo na lang yung tatay mo, Junjun. Dahil siguro sa dami nating problema at hirap ng buhay natin, kaya nagkakaganyan na siya. Intindihin mo na lang siya. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo na makakausap, ha? Sabi sa akin ni nanay. Napakarami kong tanong sa isip noon at galit sa puso ko. Pero hindi ko lahat yun sinumbat at sinabi sa nanay ko. Dahil iniisip ko noon na ayoko nang dagdagan yung pagod at hirap ni nanay. Dahil minsan na nga lang siyang umuwi sa amin idadamay ko pa ba siya sa problema ko? Ilang buwan po ang lumipas. Nakatanggap po kami ng tawag mula sa pamilyang pinapasukan ni nanay. At ang sabi ay nawalan na daw po siya ng malay. Sinugod siya agad sa ospital. Pero pagpunta namin doon ay wala na pong buhay si nanay. Nang araw na yon ay para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Dahil ang nag-iisang taong nakakaintindi sa akin ay nawala na. Parang nawalan na rin po ako ng pag-asa at pag-asang mabuhay. Sa edad po na 18 taon, naisipan ko na noon na wakasan ko na ang aking buhay. Dahil nga wala na si nanay, wala na ring silbi po ang lahat. Pumunta ako noon sa likod ng bahay namin
at nagsabit ako ng lubid. Pero habang ginagawa ko yun, ay tumulo ang luha ko. Dahil kung nakikita man ako ngayon ni nanay ng mga oras na yun, ay tiyak ayaw niyang gawin ko yun. Kaya nagpakatatag ako. Sinabi ko sa isip ko na hindi ko hahayaang sirain ang buhay ko ng isang tao kung wala naman akong ginagawang masama at inaapakan tao. Nagpasya po akong umalis at lisanin na ang tatay ko at mga kapatid ko. Kahit maliliit pa lang po at bata pa lang ang mga kapatid ko. Pero pinangako ko naman po sa kanila na bibisitahin ko sila at uuwi ako at bibigyan ko sila ng pera. Lumuwas ako ng Maynila at nakipagsapalaran po noong taong 2004. Nakahanap po ako ng trabaho sa isang hardware bilang isang tagapagbantay. Naalala ko noong bata pa ako, pinasyal kami ni nanay sa isang kapatid niyang babae dito sa Manila. At sa swerte ko ay naaalala ko pa yung daan papunta doon. Pagpunta ko sa bahay nila Tita Cecil ay nakilala niya agad ako at walang pagkaalinlangan niya akong pinatira sa bahay nila. Nabalitaan niya daw ang nangyari sa nanay ko at sinabi ko rin sa kanya ang dahilan kung bakit ako umalis sa amin at nakipagsapalaran dito. Yun ay dahil sa tatay ko. Sa kanya po ako tumira at hindi na po niya pinapabayad yung kuryente at pagkain ko. Pero kahit tumatanggi po si Tita Cecil ay nagbibigay at nag-aabot pa rin ako sa kanya. Pero nararamdaman ko noon na parang ayaw sa akin noon ng asawa ni Tita. At noong isang gabi pa nga noon, narinig ko yung usapan nila na bakit niya daw ako pinatira doon. Mag-iisang taon na po ako sa Manila at sa pinapasukan kong hardware. Lumaki po ang tiwala sa akin ng may-ari at tinaasan po nila ang sweldo ko. At yun naman po ang kinainggitan ng mga kasama ko pa sa trabaho. Naramdaman ko yun na lumayo yung loob nila sa akin dahil parang ako daw yung naging paboritong empleyado ng boss namin noon. Nagalit sila dahil sa tagal na nila doon ay hindi pa nataas ang sweldo nila. Sa trabaho ko ding yun, nakilala ang una kong girlfriend na si Danica. Nabuntis ko po siya noon pero hindi po nagtagal ay nalaglag po ang bata. Hindi naman po namin inaasahan na magkakaanak kami noon. Kaya hindi po kami masyadong nasaktan at nagdamdam ng malaglag ang una naming anak. Pero yung pangalawa namin ay pinagplanuhan na namin yon. Pero gaya ng dati ay ganun din po ang sinapit ng anak ko. Naramdaman ko noon na parang naging malamig na ang pagsasama namin ni Danica. Lalong-lalo na siya. Hanggang po sa isang araw, nag-resign siya sa trabaho namin at hindi na po siya nagpakita sa akin. Nalungkot ako noon at parang nawalan ulit ako ng pag-asa dahil minahal ko si Danica at ginamit naman yung kahinaan ko ng mga kasama kong yun sa trabaho. Dahil isang araw ay inakusahan po ako ng boss ko ng pagnanakaw dahil nakita niya sa bag ko ang cellphone niya at yung 10,000 piso nakita ng hardware. Tinali nila yung kamay ko gamit yung alambre tapos tinakot nila ako na papatayin daw nila ako kung di ako aamin sa ginawa ko. Pero pinakawalan din po nila ako at hindi na po kinasuhan dahil po sa pagmamakaawa ko. Natrauma ako sa nangyari at halos hindi na po ako makalabas ng bahay at ilang araw lang din noon ay namatay din po si Tita Cecil dahil sa kanyang sakit. Umalis po ako noon sa puder nila pagpanaw ni Tita dahil yun din naman ang pinaparamdam ng asawa ni Tita Cecil na ayaw niya sa akin. Simula pa nga lang noong araw na tumira ako sa kanila. Napatanong ako kung bakit lahat na lang ng minamahal ko at nakakaintindi sa akin ay bakit nawawala. Bakit napakalupit sa akin ng buhay? Hindi naman ako masamang tao. Alam kong hindi rin naman ako perpekto. Pero bakit nangyayari sa akin to?
Hanggang sa naisipan ko ulit na wakasan ang buhay ko. Pero sa pangalawang pagkakataon, nagpatuloy ulit ako. Nakahanap ulit ako ng trabaho sa parehong lugar bilang isa namang waiter sa isang restaurant. At doon ko nakilala yung pangalawa kong girlfriend na si Nicole. Nagsama kaming dalawa noon sa isang apartment hanggang sa makaipon kami at nag-resign kami sa trabaho. Tapos umuwi kami sa probinsya nila sa Capiz. Nagdegosyo kami ng gulayan at isda at tininda namin ito sa palengke. At sa totoo lang po ay naging maluwag ang pamumuhay namin noon ng asawa ko na si Nicole. Pero sa probinsyang iyon, doon ako nakaranas ng sobrang takot pagdating sa buhay namin. Dahil meron daw mga kasabihan doon sa kanila na meron daw mga naninirahang nilalang na aswang. Yung unang gabi na nakaranas ako noon ay nakakarinig ako ng mga pagaspas na parang napakalaking pakpak at mga huni na parang nakakabingi at nakakairita. Naikwento nga pala ng asawa ko na si Nicole na meron daw siyang manliligaw noon bago siya lumuwas pa Maynila. Binasted niya daw ito dahil sabi daw kasi ng lola niya, yung lalaking manliligaw niya na yun ay may lahi daw pong aswang. Sobrang malapit po sa kanya ng lalaking yun na parang lahat ng sasabihin ng asawa ko ay gagawin niya. Ganoon daw po siya kamahal nito. Pero ang sabi nga ay iba daw magalit ang mga aswang. Noong nabuntis ang asawa ko nang di naman namin inaasahan at pinagplanuhan, kumbaga biyaya ng taas ito na binigay sa amin. Nalaman na namin ang kasarian ng anak namin noon at lalaki ito. Doon kami nakaranas ng matinding pang-aaswang sa tuwing sasapit ang gabi. Napasabi yung asawa ko na alam niya sa sarili niya noon na yung maliligaw niyang lalaki yung gumagambala sa amin at baka naghihiganti daw ito dahil nabuntis siya. Nanganak na yung asawa ko at sa awa ng Diyos malusog niyang nailuwal ang anak naming lalaki. At napasabi ako noon na sa wakas ay magiging tatay na talaga ako. Na mga panahon na yun ay naiiwan ko ang asawa ko dahil nga sa negosyo namin sa palengke. Mag-isa lang siyang nag-aalaga sa anak namin na pinangalanan naming Joseph. Ang kabilin-bilinan sa akin lagi ng asawa ko ay umuwi daw ako ng maaga at huwag daw akong gagabihin. Napapansin ko noon na natatakot na din siya sa kaligtasan ng bata. Hanggang sa isang gabi, pag uwi ko, ayun na po pala ang huling beses na makikita ko ang asawa ko. Pag uwi ko, anak ko na lang ang naabutan ko noon at hindi na namin nakita at natagpuan ang bangkay ng asawa ko kung patay na daw ba talaga siya. Naging misteryo ang pagkawala po niya. Napasabi ulit ako, bakit na naman may kinuha na namang mahal sa buhay ko? Ngayon naman ang asawa ko. Gusto kong maghiganti at gawin din yung ginawa nila sa kanya. Pero pinigilan ako ng angkan ng asawa ko dahil wala naman daw po kaming ebidensya. Ilang buwan po nang mawala ang asawa ko, tinawagan po ako ng isa sa mga kapatid ko na umuwi daw po sa probinsya namin. Dahil daw noon, malubha na daw po yung karamdaman ng tatay ko at matagal na daw itong nasa ospital at meron na nga daw pong taning yung buhay niya. Wala akong nagawa kundi pumunta doon at dinala ko ng sarili kong paas sa ospital kung nasaan ang tatay ko. At doon ay nakita ko siya na sobrang nangihina na at hindi na po nakakapagsalita. Pero ang hindi ko malilimutan ay noong hinawakan niya ang kamay ko bago siya mawalan ng buhay, na para bang nagpahiwatig sa akin ng tatay ko. Kumbaga, parang hinintay niya lamang po ako. Pagpanaw ni tatay, ay hindi ko nasabi sa kanya na napatawad ko na siya. Dahil kahit pagbaligtarin natin ang mundo, hindi pa rin ako mabubuhay kung wala siya.
Nagsimula kami ng anak ko na si Joseph sa dati naming bahay kasama yung mga kapatid ko. Namuhay kaming mapayapa at masaya. At ngayon, masasabi ko na kontento na ako sa buhay. Ang sabi nila, sa sobrang daming masamang ginawa sa akin ng tao, bakit daw nagpatawad ako? At bakit hindi daw ako nagiganti? Pero ang natutunan ko sa storya ng buhay kong ito ay noong nagpatawad ako, ay doon ko naramdaman na nakalaya ako sa sarili ko. Natutunan ko na mas mabuting magagandang alaala ang itanim ko sa puso't isip ko kaysa sa galit at sama ng loob. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Hanggang dito na lang po, Junjun.